Sir Glenn, ha? Ah, magandang hapon po. Hello. Magandang hapon po ulit sa pangalawa pong pagkakataon. Muli po tayo nagkasama-sama sa ating pong programang Bayanihan sa Bayan ni Juan. Ako po ang inyong Kuya Magandang Glenn hapon. Garcia Gibanya po ng Candelaria, Quezon. Na siya pong tumatayong superhero, Quezon Province President. Ating pong isang co-host, Sir Ponciano Campos Jr. po ng Tiang Quezon, Vice President. At ang ating pong kauna-unahang guest sa una pong pagkakataon ngayong pong malapit ng Pasko ay wala pong iba kundi ang ating kaibigan, kapwa PWD po ng Tayabas City, Pangulo din po ng Federation ng buong Quezon ng PWD, si Kuya Ian Bungkayo Abordo po. Kuya Ian, welcome po. Welcome po, welcome. Ibibigay ko po muna ang pagkakataon sa ating superhero Vice President kay Kuya Ponci po. Kuya Ponci, ikaw muna. Okay po. Salamat, Bukal Bangis. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga viewers sa EFI. At welcome po sa ating programang Bayanihan sa Bayan ni Juan. Ako po si Ponciano Campos Jr. or tawagin nila pong Kuya Pons. Taga dito po ako sa Bayan ng Chaong. So yan po, magandang hapon po sa inyo lahat. At simulan na po natin, ano po ang ating talakayan. At meron po tayong guest ngayon. So ipakilala mo po, Sir Bukal, ang ating guest na ating kaibigan from Tayabas City. Ibibigay ko po sa ating guest, pangunahing sabi nga ay bisita mula po sa hanay ng aming kapatiran po ng sektor ng mga PWD, si Chairman, Pangulo po, Ian Bungkayo Abordo po. Kuya Ian, magpakilala ka po muna. Kuya Ian, ikaw po muna. Abordo, taga Tayabas, Quezon. Ako po si Ian Abordo, taga Tayabas, Quezon, Barangay Wakas. Ako po ngayon ay sa kasalukuyan nasa office, Provincial Legal Office. Dito po ako nagtatrabaho at presidente ng PWD Federation of Tayabas. Salamat po sa pang-iimbita. Siya po bilang Pangulo, Chairman ng PWD, siya po ay magpapahayag ng kanyang mga naging programa at mga binabalak kong programa sa sektor po ng mga may kapansanan. Kuya Ian, ano po yung mga nauna mo ng programa? Pagtulong, damayan, bayanihan. Nung dumating yung pandemic last March, so inuna namin mabigyan ng tulong yung mga PWDs po ang Tayabas. So lahat mahina po kasi Bakit ba ang airphone? Palitan na lang po muna niya yung mic. Ako po muna ay babalikan po natin si Kuya Ian. Ngayon po ay 9 days to go. Pasko na po. Kabila nga po natin pinagdadaan ng pandemya, ay tuloy-tuloy po, malakas po ang spirit ng Christmas, lalo na po sa ating mga Pilipino. Una-una po ulit, ang ating pasasalamat, walang iba kundi sa ating pinaka-boss, Sir Elmer Francisco po, na Elmer Francisco Industries, dahil siya nga po binigyan kami ng pagkakataon na sa kabila nga po ng pinagdadaan ng pandemya, nagkaroon kami ng programa. Ito nga pong programang ito na tumututok po sa bayanihan, sa Bayan ni Juan, lalo na po sa mga sektor na less privileged po, mga PWD, senior, solo parents, at sabi nga natin napapagtulungan naman po, hindi naman po nababaliwala. Kaya nga po kami dalawa ng aking kaibigan, kumpare ko, si Kuya Pons ng Tiang Quezon, ay gumagawa ng paraan
upang sa tulong po ni Boss Elmer Francisco at lahat po ng ating mga coordinators ng Coalition of Concerned Workers, CCW, Superhero Quezon Province, at ang aking po sektor, ang aking pong God-disabled community na isang PWD, ang pinapapalooban po ng mga magulang, ng mga may kapansanan, ng mga parents, guardians, at saka po ang Quezon Federation, sa pamanguna po ni Kuya Ian, ay magkakaroon po ng mga maraming pagkakataon na makapaghandog ng tulong. Una na nga po ngayon, yung aming pong artificial limb. Magbibigay po si Boss Elmer katulong po ng Rotary Club of Makati West ng 16 na artificial limb po, yung po mga naputulan ng paa mula tuhod pababa. Sa Quezon Province po kami, so ang amin po muna ngayon ay yung mga kababayan namin. At sana nga po, ngayong maghapon, bago kumape, makumpleto po naman yung 16 na slot. Marami na po naman nakapag-send, mga 7 na. So may siyam pa po kaming idadagdag. Ibabalik ko po ang pagkakataon sa ating pong Pangulo na Sekretary ng Kapansanan sa buong Quezon po mula sa Tayabas. Si Pangulo, Sherman, ikaw po muna ulit. Sherman, ikaw po muna. Walang volume. Naka-unmute po ata. Sir Ian, naka-mute. Mike po, Mike, Kuya Ian, ikaw po muna. Mga programa mo po sa Tayabas, paki-highlight po natin. Yan, habang naka-unmute pa si Sister Ian. Yun Apo. po, ako muna po ay yung tama po, Bukal. So pagtulong-tulungan po natin na maabot natin yung target natin na 16 na magkaroon po ng ng artificial leg. Ilan na lang po ba? Parang siyam na lang po. Apo. Yun, so konti na lang. May mga sa ating mga kababayan sa Quezon, kung meron po kayong ma-refer sa amin na ay bibigyan po natin ng pagkakataon po na sila ay mapagkalooban. So, Sir Ian, okay na po ba? Naka-unmute na po kayo? Kayo na po? Okay po. Sa amin ho kasi may available kami dalawa. May dalawa po kami nangangailangan. Ito po ay amputee. Dulot na rin po ng aksidente at dulot na rin ng high in sugar diabetes. Pero under po siya ng PWD kasi nga po siya ay nasa 55 lang, 53 years old. So as of now po, ang ginagawa sa namin ng priority wheelchair kasi nga po pandemic. So yun lang ang nag-offer. At kabutihan pala, ito si Sir Glenn po ay nakita ko sa kanyang post na kailangan niya ng 16 at proud ako na kabahagi kami doon. Dalawang member ko kabahagi doon sa proyekto. Yun po yun. Kung madadagdagan pa po natin, mas maganda po. Kasi 16 po yung ating slot. As of now po, sir, ang amin, dadala po yung amputee namin ngayon as of now. Kasi po yung iba ay kailangan po ay wheelchair. Talagang totally bedridden. Lalo na yung sa side ng mga bata. Yung mga Down syndrome at saka cerebral palsy. Okay po. Sabi nga po ni Sherman, ni Kuya Ian ng Tayabas, mas marami daw po na kailangan ng wheelchair. Kaya lang po, hindi nga po pwedeng sabay-sabay. Ay sa mga susunod pong pagkakataon, gagawin po natin ang paraan ng mga wheelchair na yan. Kaya po pwede na rin po ninyo paki-ready yung mga beneficiary ninyo para makabilang po natin ang tama. Opo. As part ho rin namin sa amin sa Tayabas, mayroon po kami mga support from LGUs namin. At yun po aming ginagamit kasi meron na kami mga projects and events na kaya po nung may libre kami yung gatas, diaper, at pre-assessment. Pinag-assessment po yun ng LGU, Tayabas, sa pondo ng 0.5
na pondo ng PWD. Yun po ang ginagamit natin. Pero yung iba pa hong projects namin, kaya po itong pandemic, out of 1,895, yung pong 1,600 food packs po doon ay na-raise lang natin. Wala ko kami namin na pondo ng bayan. Baka biray-biray lang sa akin. So, yun po ang tinirhaving namin at totally door-to-door ang aming ginawa para mas kita namin ang sitwasyon nung member namin. Yun po ang sa ginagawa. Tapos po yung aming NDPR week na sinelebrate po ng July, ginawa namin siyang September, meron kami 250,000 allotted doon. So ang ginawa namin, lahat ng bata na 19 pababa, binigay namin sila ng food pack. Batay na rin doon sa guidelines ng DILG. Doon po kami nakamunod. So binigay namin sila ng rice, dilata, tinapay, biskuit, coffee, mga Milo pala. Yung pang binibigay namin sa ngayon. Tapos po yung iba namin projects, gusto nga po gawa ng pandemic. Pero hindi naman kami tumitigil na pagtulong doon sa nasasakupan namin. At sa panahon po ay napakahirap na usapin ng pagkain para sa PWD. And kung makikita nyo, Sir Glenn, doon sa mga Paskuhan, pilitan ako magsuot ng costume para pasayin yung mga bata. At dumadagsa rin yung tulong na toys, pagkain, galing po sa iba't ibang pribadong tao para na makapag-abot kami ng kasiyahan. At sa ngayon po, yun lang ang kaya namin. Yes po. Mapalad nga po tayo mga PWD dahil nga po kahit nga yung may pandemya, sa kabila po ng pandemya ay marami pong nagbibigay ng tulong. At kayo, si Chairman nga po, yung kanyang kamag-anak ditong bumbero po, ay may sariling programa, hinahanap po nila yung mga batang PWD at bibigyan nga po nila ng laruan, pagkain. Ayan po yung programa nila sa Tayabas na umabot ng Candelaria. Salamat, Chairman. Yun po kasi nag-idea lang ho. Actually, yung hepe ng bumbero dyan ay hipag po. So yung idea ay nanggaling po sa Tayabas. Bakit hindi namin subukan sa Candelaria? Ang nakakatuwa ho dyan, si Santa Claus at saka si Birong Bumbero nakasakay sa fire truck, pupuntahan mo yung mga bata. Opo. Tuwan-tuwa na naman po mga bata. Parang 32 ang beneficiaries ng BFP dyan sa Candelaria. Kaya nga. Yun po ang nasa ilan na po kayo ngayon, sir? Kabalitaan na gumagaya pa rin yung ibang bayan na BFP na doon sa paratahan. Yes po. Kaya mapalad po ang mga bata at talagang ang Pasko'y para sa kanila. Yan nga po ay sabi nga tayo nagbabayanihan. At ikaw man ay bumbero, pulis, may kapansanan, negosyante, pag po gustong tumulong ay gumagawa ng paraan. Kaya babaha po ng mga regalo sa bata, pagkain, laruan, damit. Sabi nga magdadamit Santa Claus yung ating mga kaibigan sa bumbero at hahanapin ng mga batang yan. Although, meron akong mga kasamahan sa buong Quezon na meron na rin sila mga movement na ginagawa sa kanilang mga member. Let's say po sa Pagbilao, nagbigay po si Mayor Cortez ng 500 pesos as of now sa lahat ng PWD Pagbilao. Kasama na rin po ang food packs, tapos merienda, papunta ng mga bata, ng mga PWD sa LGU. At San Francisco, gumagawa na rin po sila. Tapos na po ang Chaong, kay Kuya Ben Villanueva. Tapos na rin po ang Real. Lokban po, nag-uumpisa na rin sila. Yes.
At yan nga po Chaong, nakikita ko nga po sa Facebook ay Kuya Ben Villanueva. Ay sila nga po namigay na ng sabi nga ay regalo. Sinabayan po ng Candelaria ngayon, si Pangulong Herman Romano po, 2 araw na namimigay. Yan po ay galing sa kanilang mga budget po ng IRA ng barangay na kasing halaga din po ng IRA na natatanggap ng mga senior. Nakakalungkot na lang po ang aking sariling barangay po sa mga oras na ito ay hindi po kami pinapalad pang mabigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng regalo. Sapagkat yung aming pong barangay treasurer ay nagkataon naman po nasa ospital, ang kanyang anak ay bagong opera, hindi po na kami nagawa ng para matulungan, may labas ang pondo para magastos ng tama. Kaya sana po sa mga darating na araw, oras, ay makapagbigay din kami ng regalo kasiyahan. Wala naman po sa talagang sektor ng may kapansanan na may sariling pondo. Kasi pag hindi po natin na ilabas yung pondong yan, babalik po yan savings ng barangay, ng IRA. Yung nga po nakakalungkot dapat po kasi pag pondo natin, tayo po mismo nagmamanage. Kaya nga po tayo autonomy, may sarili tayong laya, yung sarili nating kaperahan, pera, pondo, ay tayo mismo dapat ang magpatakbo, magpaikot. Kaya nga po tayo may team building, meron po tayong sabi nga ay planning. Ano ba yung gagawin mo sa darating na panahon? January 2021, February, March. Dapat po, buwan-buwan, may allocation tayo ng budget. Lalo na nga po yung national na sabi nga ay buwan ng mga may kapansanan, July. Ito nga po December, International Week po, International Day ng mga PWD. So dapat po yung ating pondo ay nailalagay po natin ang pira-piraso, bahagi. Hindi po dapat nauubos sa isa lamang pagkakataon. Yung iba nga po nakakabili ng upuan, silya, sound system, kapihan. Sabi nga ay may naipupundar. Kasi nakakalungkot po na mauubos lang yung pondo, bibili lang ng pagkain sa McDo, Jollibee. Pagkatapos po ng okasyon, ubos ang pondo, wala naman pong naitayong kabuhayan, walang naipundar na gamit. Kaya yan po na may pinagdadaanan natin, tayo po natututo, itatama po natin yung alam po natin hindi nakakatulong. Wala naman po tayong kagalit dito dahil natututo nga po tayo kapag lipas ng panahon. Ako naman po ay ilang panahon na rin nasa PWD. Ako naman po sa poll, hindi nakakarinig ng kaliwa kong tainga, nahihirapan magsalita, hindi po yung naging hadlang upang mapalakas natin ang sektor ng mga may kapansanan. Kaya nga po sa Chaong, Kuya Pons, bidang-bida po sa TV, yung inyong flower farm, mga may kapansanan po nagmamanage yan. Dito po sa Candelaria, may sariling flower farm, kaya alam po, private po yun, hindi po siguro masamang kumopya. Kung ang kukopyahin po natin tutularan ay pagkakakitaan, mga katulong, pwede pong gumaya. Kasi may sarili nga po tayong programa, pondo. At yung nga pong pinakadakila kong plano sa buong Quezon, PWD Village, naka-blueprint na po, 500 bahay para sa mga PWD. Kompleto ang amenities. May sariling hospital, school test na training center, may sarili tayong resort. Ang kailangan lang po magkaroon ng katuparan. Yan po pagsasama-samahan natin sa mga darating na panahon, iiwanang alamat, legacy ni Pangulong Duterte sa PWD Quezon. Kaya wag po tayong bibitaw. Iwala lang, wag sabi nga mawawala ng pag-asa. Kaya sa Tayabas po, pagbalik ko dyan sa isang araw, December 23, mag-gift-giving po tayo. Tulong-tulong pa rin. Siyempre, kahit paano, hindi papayag si Boss Elmer na hindi siya aambag. Ang ating Rotary Club of Makati West, sabi nga ni Boss Elmer, laging nakalaan, tumulong. Kaya si Kuya Pons po ng Chaong, kami po, bukas, dapat po, isasagis natin, Mayor ng San Antonio Quezon, Eric Wagan, dahil lang po, wala siyang panahon, nagipit ang kanyang oras. Nagkamali po kasi na sabi ko alas 2 ang program natin. Ibigan po natin. Alas 3 po pala. Ang ating pong Mayor, Eric Wagan po ng San Antonio Quezon 2nd District, ay upang mas mapalakas niya ang pagtulong sa kanyang nasasakupan, ay bukas po pagpaplanuhan namin kung paano siya makatulong sa sektor ng mga may kapansanan. Personal po kami ni Kuya Pons Papas yan. Yan naman po pagtulong natin ay walang boundary, walang limit.
Quezon Province, aangat, tutulong, aasenso, PWD, magkaisa. Katayabas po lagi tayo dahil naroon po Pangulo ng Federasyon ng buong probinsya. Kuya En, ibabalik ko po sa inyong pagkakataon. Ano pong mga plano pa ninyo, mga dati na ninyong pinagdaanan? Correct po. Hindi po ako Pangulo ng probinsya. Sige po, pwede po kayo magkwento para po mas mapalakas natin. Hindi po ako ang Pangulo ng probinsya. Kasi po napakahirap po noon. Una, walang panahon po na kagaya ko, napakalawak ng aming bayan. Ayaw ko taklawan yung buong Quezon. Although, ini-offer. Ayaw ko taklawan. And doon na lang po ako nakapokus sa bayan natin. So, po. Yes po. Sa ngayon po, kung napapansin ko, nabanggit nyo kanina, more on sa pagkain lang yung ibang event na abinado ako doon. Alam niyo ho ba, para sa akin, yung mga batang PWD, yung mga NDPR namin in July, alam niyo po ba ito, dapat mga magulang kasi nakikita nila na yung napapunta ng mga bata sa TV, o si Jollibee, o si Macdo, nakikita nila sa TV, ito yung pagkakataon na sa isang event na yon na nandun si Jollibee, ano kasi enjoy yung mga bata yung si Jollibee, makapag-provide din kami ng ibang equipment. Kaya lang po, ang pinakamahirap nito, wala kaming building. Wala kaming, hindi ko pa kagaya sa gumagawa ng center sila. Mas maganda, papasyalan nyo. Tapos ang Quezon, yun lang ang merong malaking building, gumaka. Sa tulong at pagawa ata ng Quezon, meron silang bakery, massage center, massage room, meron silang mga equipment para yung mga batang nasa SPED or mga bata maturuan ng livelihood program at tinutulungan ko. So sa Tayabas ko naman, wino-workout pa rin namin yun. Kaya lang po, pag bumili kami ng equipment, wala kami paglalagyan. Yun po ang pinakahirap ngayon. Sa buong bayan din, wala rin silang mga building na doon nakalap talaga ang mga equipment. Meron kung gustong tumulong, kaya lang wala namang paglalagyan. Merong pwede mag-trip, kaya lang po walang pwepestuhan. Dapat po ay meron. Yes. Saan po tayo, pwede na workout pa rin. At napakahirap po mga livelihood kung wala ka ng paglalagakan. Dapat ay meron. Yung po yung pero yung mga program kaya po kaya yung mga seminars and training sa mga nanay meron kami OC yung rights of children meron kami doon meron doon kaming libreng registration certificate meron po kami doon pinapin po kami ng City Cooperative Development Office para may membro yung PWD. Sa ganun, lumawak yung connection or lumawak yung kaalaman hindi lang ng PWD. Lumalabas po ay maganda po ang inyong mga programa. Kaya lamang ay di para po maganda, hindi magkakaroon ng katuparan. Kuya Pons, pagdagdag ka naman po. Apo, Sir Ian, maganda yung ano nyo, no? Mga programa, kaya lang dapat talaga may may mga maka-partners kayo po sa mga programa nyo. At the same time ay yung mga gusto nyong iparating or mga programa na kagaya ng nabanggit nyo, yung mga livelihood, sa paglalagakan, dyan po talaga dapat kailangan meron tayong mga opisina, dyan yung mga PW members na kung saan tayo naman na may connection ay maibaba natin yung mga programa, mga pang-livelihood. Actually, marami po akong mga na-meet before. Madami pong programa talaga na pwedeng ibigay po, ilatag sa ating mga ka-PWD. Mga samahan, mga grupo. Ako po personally, pwede nyo po akong makausap, kami ni Sir Bukal,
may mga programa po tayo niyan na pwede natin ibigay sa ating mga PWD. Ngayon po, dun sa part na opisina, parang multipurpose, gagawa tayo niyan ng mga resolution. Gagawa tayo ng proposal, project proposal na kung saan makakatulong po na ilapit natin po sa mga tamang tao at saka sa ating gobyerno. Ano po? And ngayon po, marami po Sir Bukal at kasamang Sir Ian na gustong nagpapasalamat sa ating sa ating mga nagko-comment. Batiin po natin yung ating mga coordinators po ng CCW Superhero. So madami po tayo nagpapabati diyan. Ano po? At nagbabasa lang po ko Sir Bukal ng mga messages. Dagdagan po muna natin ano po. Sige po. Okay, Kuya po, tuloy mo muna. Na lang yung pin. Si Sir Bukal, ikaw po muna. Ayusin ko lang po yung na-lock po yung aking po. Ganito na lang po. Yung pong ating priority sa mga PWD. Ito po mga huling lumabas na balita po sa Kongreso. Ay hindi ko lang po alam kung pinagtibay na at kung may pondo na po. Na lahat po nung may updated na rin yung PWD ID sa buong Pilipinas ay may matatanggap pong buwan ng pensyon 1,000 piso. Kaya kung yan po man ay magkakatotoo sa taon 2021, lumalabas po 12 buwan sa isang taon, ay may 12,000 po tayong mga PWD. Yan po mula sa national government po. Kaya ang lagi ko pong pakiusap sa lahat po ng kapwa ko may kapansanan, ay iyo pong alagaan yung ating ID. Baka po kasi hindi na tayo updated, kailangan mag-renew, ay pasyal po kayo sa inyong mga opisina ng DSWD, ng PITAW, yung pong nakakasakop sa atin. At ang lagi ko nga pong pakiusap, kung may makakapanood po sa ating congressman, senador, bilang kayo nga po ang sabi nga ay may mandato upang gumawa ng batas o magbago ng resolution upang magkaroon ng pagbabago dun po sa umiiral ng batas, yung po sanang ID nga po ng mga PWD, nakakapansana naman po yung permanente na. Sana po hindi na kami kailangan mag-renew. Nang every 3 years po, babalik kami sa aming opisina ng PITAW, sa DSWD, upang makapag-renew po ng aming ID. Napakalaki po kasi ng gan sa aming mga kalooban na dahil ang aming kapansanan ay habang buhay na, permanente na. Katulad ko po, hindi na nakakarinig ng kaliwakang tenga, hindi na po maibabalik ang pandinig ko, ay sana po hindi na po kailangan mag-renew. Kaya mga senador, congressman, pakinggan nyo po sana kami. Bukod po sa tinatawag ninyong bibigyan yung regalong pension, salamat. Sana po yung aming ID maging permanente na. Hindi po kami kailangan mag-renew in every 3 years. Yan po yung alam kong para sa kabutihan ng lahat ng PWD. Kuya Ian, ano pong masasabi mo din sa komento kong yun? Hindi na natin kailangan mag-renew pag permanente na kapansanan mo. Sa totoo lang po, napakahirap na yan. Kasi po, every 3 years, yung mga bedridden, sa City Health o kaya sa amin, sila dalhin pa City Health. Isipin yung burden ng pamilya yun. Eh, paano kung yung yung barangay, pinuntahan ko pa, pinarga pa namin sa Kapaya, pinahila pa namin sa Calabas, sa Paragos, para lang tingnan kung yung certificate nire-renew, lesson ng trabaho, tuloy-tuloy ang servisyo. No, tuloy-tuloy ang servisyo, para din sa mga pinap. Kaya kami ngayon sa Tayabas, noong panahon ng pandemic, lahat po yung napuntahan ko, yung mga walang ID, expired ang ID. Yes po. Kasi po, yung bagong batas ngayon, ay di masa-centralize. So,
lahat ng government and public hospital, at pagkakaalam ko, pag magbibigay siya ng discount, dadobot mo sa PH website kung nandun yung pangalan. If updated yung ID, hindi siya bibigay ng discount. Opo. Sa lahat ng butika, lahat ng hospital. Kaya kami, minamandatory namin na i-renew ID sa amin sa Tayabas. So, kami kasi meron kami mga birthday. Every birthday, meron kami 1,000. So, pag subscribe po ang ID, pinipilit natin sa renew bago ibigay yung 1,000. Bakit? Kasi pwede po tayo mag-uumpisang tumulong para sa kanila. Yun po ako sa Tayabas. So, kailangan ko kasi namigay kami sa PWD. Binigyan namin siya ng pagkatapos. Kaya lang po, record namin siya na mag-ID. I-renew. Para po, assess yung kanyang anak na merong mental illness, kung ano bang status na ng kanyang pag-iisip, siya ba ay delay, siya ba ay mild cerebral palsy, para mapacheck up. Kasi kami sa Tayabas, meron kaming budget para sa pagpapacheck up, pagpapa-assess ng mga batang merong mental disorder. Kung ano ba ang status nila, dinadala po namin sila sa specialist, like Dr. Dacumos, ng development and pediatrician. Doon na namin siya dinadala, at 8,500 po yun. Isang check-up. Para lang assist ng doktor para pagdating sa SPED, alam SPED teachers kung anong gagawin. So kung walang ID ng bata, expired yung ID ng bata, hindi na. Kasi doon po nakabase yan. Tapos po yun po ay pananagutan ng magulang. Okay po. Pag po kasi ang magulang ay tamad, ID-han, siyempre po yung buong LGU namin, yung support na tamad. Kasi po doon magsisimula yung sa ID lang po. Ay, sino po ba mag-processor? Hindi naman ako pwede mag-processor para sa kanila. Plus ID. At sila po ang pabigyan nila. Mag-processor doon. Kasi sila po ang may palalabi sa kanilang anak. O sa kanilang tawang pamilya, may pansanan. At pag sinabi naman ho nung pansanan, yung barangay coordinator, saka ho naman kami action. Kailangan natin manghiram ng sakya para kaunin. Hindi daw, ginagawa namin. To help. Para lang marin. Opo. Di ang advantage nga lang din po na nagre-renew ng ID, pag ikaw po kasi senior citizen na, at hindi po naman pwedeng hindi ka pupunta sa senior. Kasi pag nagdalawa ka po ng ID, ay double compensation po yan. So iniiwasan po natin na senior ka na, may ID ka pa ng PWD, ay baka magka-problema. Kasi malinaw po sa batas ng PWD na National Council on Disability Affairs, consider kang PWD pamula na kay panganak 0 to 59. 59 years old, bababa, PWD ka. Pag ikay senior citizen na, 60 years old, pataas, automatic naman po dapat pumunta ka na sa sektor ng matatanda na mga senior. Yan naman po hindi natin sila inaayawan, lalo na nga po kita naman po ang kapansanan. Kaya lang po, ang mga batas po, ang mga regulasyon, ay inilalagay upang magkaroon po ng kaayusan. Hindi po upang tayo magkagulo-gulo. Kasi matatalino naman po ating mga congressman, senador, yan naman po mga batas na yan, ay hindi magiging batas kung hindi nila pinag-aralan mabuti. Kaya lang po, wag mo magtatampo yung mga senior. Wag na pong ipilit. Hindi naman po kami naayaw. Lalo na po pagpaskuhan, kung may nadating naman po regalo, wala pong problema. Sabi nga po ang regalo ay Pasko para sa lahat. Lahat naman po pwedeng bibigyan. Kaya lang po, lalo nga po pag may regalo, ay di ang priority po si PWD. Ay di kung may matitira po ito sobra, mabibigyan po yung senior na may kapansanan. Kasi minsan po, hindi po natin maiwasan. Nakikita ko po mismo, naranasan ko, na may mga batang nag-iiyakan dahil sila ay nawala, nakulangan ng regalo dahil nakuha po ng mga hindi naman dapat na tumanggap na. Kaya lang, wala naman po tayo. Sabi nga, para tumuway.
na hindi lahat nabibigyan. Yan po, tinatama po natin yan. Natututo po tayo sa karanasan. Lesson learned. Kaya nga po nagbabahabahagi tayo, senior kung senior, PW kung PWD, huwag na pong maglahok. Wala naman pong umaayaw sa inyo. Yan po yung matinding batikos kayo na pinag-uusapan sa National Council on Disability Affairs na sabi pa nga po ng ibang namumuno, ay kahit sila'y matatanda na, PWD pa rin yung gusto nilang sektor. Ay, ang problema nga po ay yung mga bata naman po ay meron din naman pong kagustuhan, makaranas, mamuno, manungkulan. Ipakita ang kanilang kakayanan ay para po yung mga bata ay naisasantabi. Kaya nga po wag magtatampo po yung mga senior na PWD. Hindi naman po lahat umaayaw, wala pong umaayaw sa inyo. Kaya lang po ating pong inilalagay sa tama nga pong pagbabahagi. Hindi tinatama po, inilulugar. Kaya po yan isa pang matinding batikutan niya. Sabi nga pag-uusapan, debate. Kaya nga po sana may tumayong senador, congressman. Na pag po talagang senior na, sa senior ka, pag PWD ka, sapagkat ang nagsasuffer po sa benepisyo ay yung mismong PWD. Masakit po kasi pag may nawawalan. Kuya Pangulo, Sir Man, iyan. Wala. Na-blackout. Yung pong ginagawa nyo kasi ay meron lang kasi silang tawag. Sige po. Patuloy po. Kasi yung binabanggit nyo kasi sa senior citizen, Opo. na may bay po kami po. Wala po kami po ang Tayabas. Na pwede lumalapit na patilili na PW, nilalapit ng pamilya. Yeah. At pinapakita ka, pinapakita ng PW talaga. Pero sa senior, sabi ko, ang importante po ay yung tawang leader ng senior citizen. Opo. Tawang leader, kasi po, yun po kayo, yun po ang sektor nyo. So, sa PWD. Paano rin, 75 years old na, kita mo naman na oo nga po, kaya lang po siya ay under na senior citizen. Hindi na po siya under ng PWD. Opo. Yung po mula ko binabanggit sa kanila. Pero po yung pang mga 40, 58 years old na nakameron ng ID ng PWD at na-cover ho nila yung age na 60 na sila natin ng PWD, i-consider ho namin siya as a member pa rin. Yeah. Kasi natutuwa ho sila. Kasi yung citizen, wala sila natatanggap na benepisyo bukod doon sa pa-birthday sa amin sa Tayabas. Pero yung ID nila na PWD at nakalist pa rin sila sa PWD, hindi mas yung ginagamit nila kasi nakakuha sila na ibang benepisyo under the PWD ID. Yun po yung ginagawa. Basta may PWD ID sila. Kasi kasi PWD na, tapos automatic po yun kasi mayroong senior citizen siya. 60 years old. Di ba po ba yun ay automatic? Kaya lang po yung ibang may PWD ID, ang ginagawa nila, yung ID ng PWD ginagamit nila. Which is bakit? Kasi mas accessible po para mas accessible sa kanila yun. Lalo sa amin, marami kami naibigay na tulong. Mas padali sila lumapit sa presidente ng PWD o sa presidente ng senior citizen. Yun po ang nangyayari sa akin. Pero yun po sa regarding doon sa budget, pagdating po kasi sa budget sa city, totally equal. Meron sila budget amin. Pero pagdating po sa barangay level, doon po nagkakatalo. Kasi mas di po ng barangay, nakukuha yung budget na napapagulay doon sa senior citizen. Kasi doon sa barangay namin, sa wakas, napabawasan para doon sa senior citizen kasi mas kailangan ng tulong ang senior citizen. Yes. Ay, hindi ko na pinapakalaman yun kasi yun. Question po nila yun. Tsaka barangay din naman ang tinutulungan. At ako naman, as part ng presidente ng PWD Tayabas, ako naman yung bumababa para puntahan yung mga PWD na may pakulangan. Kasi
Wala sila makain, wala sila school supplies, hahanap kami ng resources. Doon po kami. Pero yung senior citizen po, hinahayaan na namin siya. Ako, mostly. Hinahayaan ko sila. Baka lang nila muna pagdating po sa usapin sa bayan, baka nilang gagalawin sa amin. 1,800 din na nangatanabang na PWD. Pero po yung sa barangay level, lalo sa barangay, dyan ho kasi ang problema sa barangay level. Lumapit sa senior citizen, wala na po doon senior citizen kasi lahat. Hindi naman nila sa barangay, nagagalaw yung kay PWD. At para nagalaw yung PWD, kakasabi mo lang PWD na wala na po. Siyempre, si PWD, wala na po, uuwi na siya. At ito ba, nakapatid niya yung sarili, uuwi na si PWD. Kasi citizen, pag napunta sa barangay, hindi mo nabigyan, pag-aalis na. Pagkultura na, kung ano sa kabi sa barangay. So, mayroon decision ng barangay dyan, ay hanabigay na, ibawas mo na doon. Sa PWD, yun na naroon. Kaya lang po, at ako nga ay inahayaan ko na lang doon sa barangay namin at mahanap na lang ako ng ibang resources. So, yun po sa akin. Para lang, mapagbibigay ko yung senior citizen. Yun po yun. Pero yung kung titunan nyo, yung sa upper level ng 7 disabled, ay makaiba ho tayo. Makaiba tayo talaga ng senior citizen at saka ng PWD. Makaiba. Yun po yung nasa sektor na ng PWD. Yun po yun nangyayari. Kaya lang po, napanahon ng pandemya, awa-awa ang senior citizen. Napapakot sa lahat na napuntahan akong barangay, awa-awa ang senior citizen. Kasi may senior citizen. Yung pamilya, wala makain. Sir, pera naman ako. Kaya lang po ako, pag nagbigay ako sa senior citizen na isang tao, sa isang barangay, na ako'y mawawala ng PWD. Tama kayo sa rin, mawawala ng PWD. Tapos, entertain ko ang senior citizen. Awa-awa ang may iwan. Awa-awa yung mga bedridden na PWDs. Awa-awa yung mga batang PWD. Ako ang mula sa kita. Sipin nyo, nakaranas ako. Ang kain nila ay yung bigas na hindi makain. Yung panahon ng pandemic, ang kulang nila. May puso na sa akin na rin at namahilaw ko ng sardinas. Eh, syempre ako, presidente ng PWD, sinubukan kong kumain. So, ako, sinaya ko sa sila. So, kumain ako. Pero kung matitikman nyo yung pagkain, yung bigas. Kaya kami, nung namigay kami, yung mga resource na tulong, sabi ko, wag namang NFA. Kasi nung panahon ng pandemic, may mga gandang NFA, nabili na agad eh. May iwan yung mga binibili na retailer. So, yung mga tumutulong sa akin, sa Tayabas, sila mga binibili na madali sa bahay, nililipak namin. Ito ang ginagawa na para kahit ba yun 2 kilo, pasustain man lang yung fulfill ay ng isang araw ng buong pamilya. Tapos pagkabukasan NFA ulit. Iba naman pinanghahalo nila doon sa NFA para natin sumarat na lang. During pandemic. At sa awa ng Diyos, sa 66 barangay po, ang napuntahan ko din na sa 50. Hindi ako nakawag ng COVID. Yun yun, yung walang po ako doon. Sa ganun pangyayari. Tapos po ngayon, binabalakan namin wheelchair na bata, mga bedridden na bata. Sa taklaw, dala namin ulit, foodbox ulit, toys ulit. Para mas masaya. Kapag yun po ang ginagawa namin. Maswerte dyan sa Candelaria, kasi si Berong Bumbero ay kasama ni Santa Claus. Yung mascot. Kasama dyan. Usap namin. Nakasama pa kayo truck. Just imagine kung gaano yung magpapasaya yung mga bata. Kapag ibigay niyo yung foodbox, yung mga regalo ng Europe kaya Candelaria. Yun po yun. At hindi naman kasi natin matatawaran. Yung Pasko is not sa lahat. Kaya lang po is mas makikita nyo yung happiness doon sa bata mga beto. Pag mismo kayo lumapit po
Yan yung grateful po ba sa sarili natin na salamat at nakapag-serve ako sa ganitong mga bata. Ito po yun. Napakasarap doon. At ako po sa Tayabas is mostly napunta talaga doon sa mga barang-barangay. May support man from wala. Na-resorted. Wala ulit. Tapos mapuntahan ko sila. Kwentuhan. Sinusulat ang pangailangan. At sulat. Nahaya na po. Para makapag-abot ng tulong. Kaya may tanong ako paano mo tutulungan yung cerebral palsy? Tapos butas kayo kanya may colostomy bag. At napakahirap. Tapos yung lugar na pamumuhay ay mahirap ang sitwasyon. Saka kung pupuntahan nyo may napakahirap kalalagayan ng PWD. Kaya lang po, as sa maliit lang na pagtulong, ay gumagawa ng tayo. At even yung ibang grupo, pag nakita nila na may tumutulong na rin. Abot na kanila makakaya. Para dun sa sector. Salamat po. Salamat, Pangulo, Sir Nan. Dahil ang ating pong oras ay limitado lamang, ako po'y personal na pupunta sa inyo sa Tayabas, December 23 po. Mag-gift-giving project po tayo. Pag-uusapan po natin yan maganda. At tayo po'y marami pang pagsasama-samahan. Umpisa pa lang po itong pamimigay natin ng artificial limb o artificial na paa. Muli po, inuulit kong panawagan. Meron po tayo sa Quezon Province, 16 po na artificial na paa. Kaya ako po na ikuusap, sana po maka-16 tayo ng beneficiary. Para naman yung Pasko ng mga tatanggap ay sila nakakatayo na, nakakalakad ng parang normal. Kaya sa buong Quezon po, kung sino po nakakarinig, nakapanood, kung kayo po may alam na nangangailangan ng artificial na paa, ang pagkaputol po mula tuhod pababa, ito po ay regalo, tulong. Pinagtulong-tulungan ni Sir Elmer Francisco po bilang siya nga po ay president ng Elmer Francisco Industries at pakikipagtulungan po ng kanyang mga kaibigan sa Rotary Club of Makati West. Ito pong programang ito yung umpisa pa lamang. Marami pong kasunod pa. Kaya lang hindi na po pwedeng sabay-sabay. Siya po naka-line up ngayon. Kaya po itong napakagandang regalo sa mga putol po ang paa. Pangulo, Kuya Poy, meron na lang po tayo 5 minuto. Binibigay ko po sa inyo rin po nakataon, Kuya Poy. Apo, si Sir Ian, bago matapos ang ating program, baka may gusto kayong mga batiin po. Shout out. Lumambing ka na po kung lalambing ka. At nakikinig naman po mga boss natin. Ano lang po, huwag pabayaan yung sector. Ano lang. Tayo naman mapapangita pa sa 23. Sir Glenn, meron akong pa-meeting sa federation ako sa 23, alauna ng hapon, i-invite ko tayo. Makita mo, yung lahat ng coordinators buong Tayabas, successors coordinators yun, para makilala nyo rin sila. Sa 23, alauna, meron kami meeting. Last part ng meeting namin. So, para mas makita nyo rin yung mga coordinator namin na PWDs, buong barangay. Accept yung kwentuhan. Maraming salamat, Sir Ian. O, tsaka salamat din po pala kasi nakausap ko si Asap Amina Pahardo. Sa tulong na rin yung Kuya Abel. So, in-open niya yung programa sa amin sa Tayabas. Pilot cities ay Tayabas. Susubukan namin ni-adapt yan dito sa PWD Tayabas. Kung mag-work. Kung mag-work po. Marami pong salamat. Thank you po. Salamat po, Sir Ian. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Ian. Ano po? At limited lang din po ang ating time. Batiin ko rin po, Sir Glenn, ang ating mga coordinator sa Quezon. Kanina pa po itong mga nagme-message. Ano po?
Bumabati po sa atin ng magandang hapon at kay Sir Ian. Si Sir Adwin Cervantes. Hello sir. Si Sir Manny Azol, si May Abinilla, si Ma'am James Rosas, si Troy Mangilag Lampas. Marami po sila message sa atin sa live sa Elmer Francisco po natin page. So sa ating mga coordinators, magandang hapon po. Salamat po sa inyong panonood. At yun po, pagtulong-tulungan po natin na ito po ay unang programa pa lang po namin na ginagawa sa Quezon, yung artificial leaf. So 16 po yan. Sana po mapagtulong-tulungan natin na mabuo ito. At mayroon pa po itong mga kasunod na mga programa po natin na gagawin po ng CCW Superhero. So pangunguna po ni Sir Elmer Francisco, ang ating pong pinaka-chairman. So makakaasa po tayo sa Quezon Province na marami po tayong programa na ibababa dito. So ngayon pa lang, bago magpasko, nagkaroon na agad tayo ng programa. So napakaswerte yung 16 na ating pong matutulungan. Lalo na po sa ating mga PWD na kapamilya. At nakita ko po kasi yung sa usapan natin kay Sir Ian, naisip ko lang po, nakakalungkot. Kami po kumbaga po ay wala namang kapansanan. Nakaranas po ng pandemya, itong COVID. Naghirap po, maraming naghirap. So naisip ko po na mas nakakaawa rin po talaga na yung ating mga PWD, ating mga seniors, lalo po sila. Kumbaga po kung kami sa is 50%, baka po 100%. Dahil hindi naman po lahat may trabaho. Tama po ba yun? Sir Glenn, binabalik ko na po. Maraming salamat po sa ating mga viewers. Bilang pangwakas po, salamat sa inyong paikisa, panonood. At bilang siyam na araw na lang, Pasko na. Ngayong ako po naman mga personal na kaibigan, ang Vice Mayor po ng Candelaria Quezon, kumpare Vice Mayor George Ogie Suayan, na lagi po nakalalay sa atin sa mga PWD, ang ating Mayor, Makibong Galing, at yung ating nga pong kumare, babae, napakasipag na primera konsyal ng Candelaria, Aileen Malabana, ay sila po hindi nagsasawan tumulong. May makapaparating po silang mga food pack, biyaya, galing sa kanilang mga kaibigan, yung kanilang ating nga pong Doc Helen Tan at yung ating kaibigan sa Kapitolyo. Sa pangunguna po ni Roel Radovan po, sa pamamagitan po ni Governor Danny Suarez po, hindi po nakakalimot ang Servisyo Suarez, nahanay po ng mga PWD. Lagi po nariyan, buhay na buhay po ang Servisyo Suarez. Kuya Roel Radovan, salamat. At sana nga po magkaroon ng katuparan ang pagkakaisa, pagtutulungan sa sektor ng mga PWD. Umangat, aangat, aasenso. Kuya Ian, maraming salamat. Kuya Poy, baka po kayo nito hapon pa. Merry ang Christmas, Happy New Year. Tayo po'y mahal ng Diyos. Laging love lang. Amen. Tuloy po tayo. Kayo, Kuya Poy. Sir Ian, subit po ata. Alam niyo po bang kausap po lang si Boss Roel Radovan ng kanina. At saka yung si Boss Roel, ayan, bibigyan ka tayo ng feedback para sa lahat ng coordinator mo. Yun. Sa Tayabas. At ngayon po, kausap po kanina bago tayo mag-live, yung focal person ng PWD Province na full support ng gobernador para sa bawat bayan na PWD. So pagkatapos po natin, bababa ako sa PWD para lang kausapin kung paano pa i-motivate yung bawat bayan. Salamat po, Bishop Suarez. Salamat, Boss Roel. Magandang Pasko po yan. At pahabol nga din po ang ating pong, sabi nga, official, provincial board member, Pangulo ng Liga ng mga Barangay. Sila po ngayon, nakaroon ng pagkakaisa lahat ng kapitan sa mga provincial capital po. Sa pangunguna po ni kagalang-galang Bukal Boyong Buong Galing po. Sila po yung meron din sariling programa. Kaya lang po hindi nga po pwedeng pagsabay-sabayin. Sabi ko kay Bukal Boyong, isa-isa lang po. Mahaba pang panahon. Pagkatapos po ng Pasko, may bagong taon pa. Patatapusin ko lang po itong artificial na paa. Kung may darating na wheelchair, salamat. Kung ano man, hearing aid, lahat po. Ang ating nga pong Bukal Betyo, namigay na ng reading glasses. Nagpatanggap nga po ng mga
minor operation nga po libre. Hindi naman po sila lahat nagkukulang. Kaya lang po hindi pwedeng sabay-sabay. Kaya mapalad po tayo sa Quezon, ang mga PWD, mahal na mahal tayo ng mga kaibigan natin na nanunungkulan. Hindi po sila nakakalimot. Kaya lang po, pakiusap ko, huwag pong magtatampo. Baka po kasi minsan hindi lumalapit, naghihintay ng biyaya, hindi naman po manghuhula yung mga yan. Natuto po tayo magsabi sa mga leader natin. Kaya nga po may Pangulo, katulad ni Kuya Ian, Pangulo sa Tayabas, si Kuya Arman sa Candelaria, si Kuya Ben Villanueva sa Taong. Lahat naman po ng Pangulo ay may puso. Ang kailangan lang po ay kayo lumapit, makipag-usap. Sa dami po nating may kapansanan, hindi po tayo mapapagbigyan na sabay-sabay. Pero kung kayo po lalapit, mapapriority po kayo, mapapag-usapan ng problema, magkakatulungan. Kaya muli po, Boss Elmer Francisco, Rotary Club of Makati West. Merry po Christmas, pag po yan 16 na artificial na paa, na i-award po bago pumasko o bago magbagong taon. At kung may kasama pa pong ibang biyaya, maraming salamat po. Talagang mahal tayo ng Diyos. Mag-message lang po sila sa atin. Mag-message lang po kayo sa amin ni Kuya Glenn. Personal po nating ilalapit po yan. So maraming salamat po. Merry Christmas po sa lahat. Advance. Yes po, Merry po Christmas. May oras pa. Hindi pa po tayo pinapatay ng direktor. Pwede po kayo humabol pa, Kuya Pangulo. Apo. Baka may ilalambing ka kay Mayora, Ernita, Reynoso, ng Tayabas. Binabati ko yung ating mga kaibigan pang mga bukal. Si Ma'am Bukal Doraytan. Si Ma'am Bukal Bukal Doraytan, Bukal Alono. Kaibigan natin. Binabati ko yung aking... Yes po. Yung susans ay... Samantalahin na po natin ang pagkakataon ng ating mga kaibigan po. Si Sir Rayi. Nag-message sa akin, Sir Rayi. Sir Rayi Frederick Perer po. Ang napakagaling na kaibigan. Siya po nasa community. Kuya Ricky Rojas. Magalit sa'yo yun. Hindi mo binati na naman. Opo, time's up na po. Kumara na po ang direktor. Salamat po. Maraming salamat po. Mula sa CCW. Superhero. Quezon Province. Salamat Sir Ian. Salamat Sir Glenn. Salamat po sa lahat. Thank you. Ang superhero ng Quezon. Thank you po.